The end is near. Do you believe that the end is really near? Madalas natin naririnig ang salitang the end is near sa mga TV, sa mga church, at sa mga public area, lalo na sa mga nangyayari ngayon sa iba't ibang dako ng mundo. Kung nabalitaan nyo ang sunog sa Maui, malaking landslide sa Nepal, at kung saan-saan pa na mayroong pandemya, gera, malawakang taggutom, masasabi nga natin na malapit na ang muling pagbabalik ni Kristo dahil ang lahat ng mga ito ay nakasaad lahat sa Biblia. Basahin natin sa Matthew 24, 6-8. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such thing must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdoms against kingdom. There will be famine and earthquake in various places. All these are the beginning of birth pain. Ibig sabihin, nakatakda talaga na mangyari ang lahat ng nangyayari sa mundo ngayon bago ang pangalawang pagdating ni Kristo dito sa mundo. So if you have faith in Christ, you will not be anxious because you truly know na ang mga nangyayari ngayon dito sa mundo ay nakasulat lahat sa Biblia. And also because you have trust and strong belief in Christ that He will not forsake and abandon you no matter what happens. Halos lahat po ng nakasaad sa Biblia ay nangyayari na po. Kaya naman, iisa na lang ang ating hinihintay, ang muling pagbabalik ni Kristo. Ang tanong, nakahanda ka na ba kapatid? Kailangan na natin magbago at alamin ang katotohanan at talikuran ang lahat ng ginagawa natin na hindi tama. Magsisi na tayo kapatid. It is written in the book of Revelation ang mga dapat natin na pagsisihan at talikuran. Basahin natin sa Revelation 9:20-21. The rest of mankind who were not killed by these plagues still did not repent of the work of their hands. They did not stop worshipping demons and idols of gold, silver, bronze, stone, and wood, idols that cannot see or hear or walk. Nor did they repent of their murders, their magic arts, their sexual immorality, or their thefts. Malinaw na sinabi lahat dito ang dapat natin talikuran na nakasanayan natin at namana pa natin sa ating mga ninuno na mali. Tayo ay magsisi at lumapit tayo sa Diyos. Sa Diyos na buhay, na magliligtas sa atin sa apoy ng impyerno at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Jesus also warned us through the Bible about the rise of false prophet and false Messiah who will deceive many. In Matthew 24:11-13. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stand firm to the end will be saved. Binanaan tayo ni Jesus sa mga false prophet na marami silang malilinlang. Kung mapapansin ninyo, nangyayari na nga ang lahat ng ito sa kasalukuyan. Even the love and care we keep to each other suddenly fades because the world become evil more and more. But the Lord says, kung sino man ang nanatili at tumayo sa kanyang pananampalataya ay maliligtas. Kaya naman kahit na parang ikaw na lang ang naniniwala sa Diyos, huwag kang magsawang maniwala at mahalin siya dahil siguradong hindi kanya pababayaan sa lahat ng oras. Ngunit, mag-ingat ka rin kapatid sa mga nagpapanggap na mabuti, sa mga false Messiah at false prophet. Basahin natin ang Matthew 24:23-25. At that time, if anyone says to you, look, there is the Messiah, or there he is, do not believe it. For false Messiah and false prophet will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you ahead of time. Jesus told us the things that will happen in the future ahead of time to warn us. At ngayon na mismo ay nangyayari na. Katulad ng pagkakaroon ng false prophet na kayang gumawa ng milagro at kung ano-ano pa para malito tayo sa paniniwalaan natin. Kaya naman kapatid, mas mabuti pa din na magbasa ka ng Biblia para alam mo ang katotohanan. Pag ang mga taong nagsishare ng salita ng Diyos ay iniba ang nasa Biblia o di niya sinusundan ang salita ng Diyos, ibig sabihin, ang taong yun ay isa sa sinasabi ng Panginoon na manlilinlang at gagawin ng lahat para mailayo tayo sa Diyos. But if you know the Bible well, you will not be deceived by this false prophet
Kaya naman, kapag may nagsabi sa iyo na nandito ang Diyos o nandun ang Diyos, huwag kang agad maniwala. Dahil ang pagbabalik ni Jesus ay masasaksiyan ng lahat ng tao sa mundo at hindi ng isang parte o lugar lang ng bansa. It is written in Matthew 24:30-31. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven, with power and great glory. And he will send his angel with a loud trumpet call, and they will gather his elect from four winds, from one end of the heaven to the other. Kaya naman, kapag ikaw ay nakapanood o nakakita sa mga social media, may na-trumpet silang naririnig, huwag kang naniwala kapatid. Nagaling ito sa angel. Dahil ang sabi ng Diyos, and then all the people of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven. Malinaw po na ang sabi ay all the people. Ibig sabihin, lahat tayo at hindi lang po sa iilang lugar. But the whole world will witness it. At ang gospel ay may kakalat sa buong mundo. In Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kaya naman kapatid, habang may oras pa tayo, magsisi na tayo at gawin natin ang kagustuhan ng Diyos para sa buhay natin. Dahil hindi mo alam kung kailan ang muling pagbabalik ni Kristo. At walang nakakaalam, pero iisa lang ang sigurado, yun ay malapit na siyang pumalik. Sapagkat halos lahat ay nangyari na, ang mga sinabi niya ng mga sakuna, pandemya, gera, lindol, at iba't iba pa. Kaya naman maghanda na tayo kapatid. Basahin natin sa Matthew 24:33-35. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Kapatid, totoo ang salita ng Diyos dahil lahat ay nangyari na. At ang sabi niya, pag ang lahat ng ito ay nangyari na, malapit na siyang bumalik. Parang nasa likod na lang siya ng ating pinto. At ang langit at lupa ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos kailanman ay hindi mawawala. Before Jesus left this earth, He gave us a task, which is a great commission. He commanded us to spread the gospel to all the nations of the world, to invest the good news in the lives of the people around us. When the Master returned, He expected to receive a huge return on investment. Don't let fear rob you of the joy of serving Jesus by sharing the good news with others. You have a treasure worth more than all the gold in the earth. Invest it, share it, grow it, use it to expand the kingdom of heaven. And when the end will come, you were able to fulfill the task God has given you. Let us pray. Heavenly Father, the King of kings and the Lords of lords, we praise you, Father, for all the things that you have done for us, that you gave your life to save us, to be your children. Thank you for your words, na bago pa man mangyari, agad mo nang sinabi at binalaan kami sa mga false prophet and false messiah. Agad mo nang sinabi in advance ang mga mangyayaring kaguluhan, mga sakuna at kung ano-ano pa. Marami pong salamat, Ama, dahil sa inyo, hindi kami nababahala at natatakot sa mga nangyayari sa mundo. Dahil alam namin na di mo kami kailanman pababayaan. Salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya at lalo mo pa pong patatagin ang aming paniniwala at pananampalataya sa inyo. At ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa inyong dakilang pangalan na si Jesus. Amen. Malapit na po ang muling pagbabalik ni Kristo. Muli po, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig ng video na ito. Nawa po, gabayan po kayo ng Holy Spirit sa araw-araw inyo pong pamumuhay. Muli po, maraming salamat and God bless you.